As morning light begins to shine, I seek your word and make it mine. In quiet moments, faith is born. With every breaking of the dawn, rise and reflect on promises true. With every dawn, I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your light leads me from above. Isang bago at punong-puno ng pag-asang umaga muli, kaibigan. Ako po ay nagagalak na makasama muli kayo dito sa ating palatuntunan, Rise and Reflect. At ito po ang ating himpilan, AWR 89.1 FM. At ako ang inyong kaibigan, Ner Caranza. Ngayon po ay February 1, napakabilis ng ating panahon. Pumapasok na tayo sa pangalawang buwan ng 2025. At gusto kong sabihin sa iyo, kaibigan, na dahil sa dakilang pag-ibig ng ating Panginoong Diyos, we are not consumed, for His compassions never fail. They are new every morning. Napakabuti ng ating Panginoong Diyos. Na tayo ay sinustain, muling ipinagkaloob sa atin ang buhay na Kanyang ipinahihiram. At mayroon tayong kagalakan na gumising muli ngayong umaga. Kaya nga dito sa ating palatuntunan ay pinasisimulan natin ang bawat araw sa pagbabalik ng pasasalamat sa Kanya, pagbabasa ng Kanyang salita at pananalangin. Tayo ay magpapatuloy sa atin pong pagbabasa ng Biblia mula sa ang Bible Pinoy Version. Nasa Genesis chapter 25 po tayo. Ngayon naman ay talatang 19 hanggang 34 at lilipat na tayo sa kwento ng buhay ni Isaac na anak ni Abraham. Sa talatang 19, ito naman ang kwento ni Isaac na anak ni Abraham. 40 years old si Isaac nung naging asawa niya si Rebecca. Anak siya ni Betuel na isang Aramean galing sa Mesopotamia at kapatid siya ni Laban. Hindi magkaanak si Rebecca kaya nag-pray si Isaac kay Lord. Sinagot ni Lord ang prayer niya at nagbuntis nga si Rebecca. Kambal yung magiging anak niya at nasa tiyan pa lang nag-aaway na sila. Sabi ni Rebecca, bakit kailangang mangyari sa akin ito? Kaya nagtanong siya kay Lord. Sabi ni Lord sa kanya, 2 bansa ang nasa iyong tiyan, manganganak ka ng 2 bayang magkalaban. Magiging mas malakas yung isa kaysa sa kambal niya. Magiging alipin ng mas bata yung mas matanda. Nung nanganak si Rebecca, kambal nga yung naging anak niya. Mamula-mula yung balat ng unang baby at medyo mabalbon yung katawan. Kaya Esau ang pinangalan sa kanya. Paglabas naman ng pangalawa, mahigpit yung hawak niya sa sakong ng kapatid niyang si Esau. Kaya Jacob ang pinangalan sa kanya. 60 years old si Isaac nung pinanganak sila.
Lumaki yung dalawang bata, naging mahusay na hunter si Esau at madalas nasa labas. Si Jacob naman tahimik lang at laging nasa bahay. Mas gusto ni Isaac si Esau kaya nai-enjoy niyang kainin yung mga hayop na napapatay ni Esau. Pero mas gusto naman ni Rebecca si Jacob. Isang araw, habang nagluluto si Jacob ng pulang beans na may sabaw, dumating si Esau galing sa paghahunting at gutom siya. Sabi niya kay Jacob, gutom na ako, pahingi nga ako ng mapulang sabaw na niluluto mo. Yun ang dahilan kaya tinawag siyang Edom. Sumagot si Jacob, ebenta mo muna sa akin yung karapatan mo bilang panganay. Sabi ni Esau, sa'yo na, aanhin ko naman ang pagiging panganay kung mamamatay na ako sa gutom. Sabi ni Jacob, sumumpa ka muna. Sumumpa nga si Esau at binintan niya kay Jacob ang karapatan niya bilang panganay. Tapos binigyan siya ni Jacob ng tinapay at ng niluto nitong sabaw. Kumain siya at uminom, tapos umalis din agad. Ganun lang binaliwala ni Esau yung karapatan niya bilang panganay. Naghihintay sa Panginoon. Isa sa pinakamahirap gawin ay ang maghintay. Palagay ko ay nasubukan mo na rin yan, kaibigan. Hindi ito madali, nakakainip. Nakasanayan na natin ang mabilis na pagkuha ng mga bagay. Ginawang posible ng internet na makakuha tayo kaagad ng halos anumang impormasyong gusto natin sa napakabilis na panahon. Pagdating sa pag-order ng mga kung ano-anong produkto, makukuha natin ito online at napakabilis din. Mabilis tayong naiinip kapag hindi ito na-deliver sa loob ng isang araw o kapag ito ay lumampas sa kanyang delivery date. Ngayon ay sisimulan natin ang isang pag-aaral sa second half ng aklat ng Genesis. Sa Kabanata 25, nakilala natin ang anak ni Isaac na si Jacob. Isang lalaking matututo ng maraming lesson tungkol sa paghihintay sa Panginoon. Bago siya isilang, napansin ng ina ni Jacob na si Rebecca ang isang kakaibang nangyayari sa kanyang sinapupunan. Dahil sa pagkabalisa, walang ultrasound, at nagtanong siya sa Panginoon na nagbigay naman sa kanya ng prophetic oracle. Ang sabi doon sa talatang 23, 2 bansa ang nasa iyong sinapupunan, ang isang tao ay magiging mas malakas kaysa sa isa at ang nakatatanda ay maglilingkod sa nakababata. Against all expectations, sinabi ng Diyos kay Rebecca na ang nakababata ang magiging pinuno ng pamilya at tatanggap ng Abrahamic promise. Kahit magkapatid at kambal itong sina Jacob at Esau, wala silang masyadong pagkakapareho. Si Esau ay gustong-gusto ang nasa labas, pangangaso, pakikipagsapalaran at aktibong pamumuhay, samantalang itong si Jacob ay homebody at gusto lang niyang nandoon sa loob ng kanilang bahay, ang sabi sa talatang ating binasa. Kaya siguro siya ang naging paborito ng nanay niyang si Rebecca sangayon sa talatang 27. Si Esau naman ang paborito ng kanyang ama sa talatang 28. Ang record ay nagtatapos sa isang maikling kwento na nagpapakilala sa magkapatid. Si Esau ay inilalarawan na hindi masyadong nag-iisip and driven by appetite. Siya ay dumating mula sa pangangaso na gutom at nakiusap sa kanyang kapatid para sa ilang nilagang legumes. At para makuha ito, handa siyang ipagbili ang kanyang pagkapanganay na sa kanilang kapanahunan ay napakahalaga. One of the most significant and valuable rights that he possessed. At ipinagpalit lang niya ito sa pagkain. Si Jacob sa kabilang banda is portrayed as cold-blooded and calculating. Sa halip na mahabag sa kanyang kapatid, ginamit niya ang pagkakataon na makalamang. Sa halip na maghintay sa timing ng Panginoon, sinunggaban niya ang posisyon sa pamamagitan ng sarili niyang pagsisikap. Samantalang sa prophetic oracle na binanggit ng Diyos kay Rebecca ay nagpapakita na siya talaga ang mananaig sa bandang huli. Ano ang payo sa atin ng Diyos?
Kaibigan, sa mga awit, Kabanatang 27, talatang 14, ang sabi ng manunulat, "Maghintay ka sa Panginoon, magpakalakas ka, at magpakatapang ang iyong puso." Oo, maghintay ka sa Panginoon. Mayroong pagpapala at karunungan sa pag-aantay sa ating Panginoong Diyos. Kaibigan, mayroon bang pagkakataon sa iyong buhay kung saan kailangan mong maghintay? Ano ang iyong ginawa? Paano mo naranasang gumawa ang Diyos sa mga oras ng iyong paghihintay? Para sa iyong comment and reflection, maaari kang magpadala sa atin pong mga numero 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-9447-891, 0918-9447-891. At para naman po sa ating mga kaibigan na nakatutok sa atin pong Facebook page at sa YouTube channel, dyan po sa comment section, pwede nyo pong ipadala ang inyong mga reflection. Sa ating pagpapatuloy, nais kong ihandog sa inyo ang isang makalangit na awiting inawit ni Jobel Villena, "His Way is Perfect." Pakinggan po natin ang napakagandang awiting ito. When my way seems dark and drear, and the future I don't know, my heart feels so empty as the tears unending flow. When my heart breaks with sorrow, and a tempest fills my soul, this one thing I know for sure: my God is in control. His way is perfect. His way is perfect. Though I don't understand His wise and loving plan, His way is perfect. His way is perfect. Take my life and make a vessel purified. God makes no mistakes. His way is best. When the toils of life are come and my heart is worn with care, I faint neath the burden of a cross I cannot bear. When the joy has departed from my sorrow-stricken soul, this one thing I know for sure: my God is in control. His way is perfect. His way is perfect. Though I don't understand His wise and loving plan, His way is perfect. His way is perfect.
His way is best. His way is perfect. His way is perfect. Though I don't understand His wise and loving plan, His way is perfect. His way is perfect. Take my life and make a vessel purified. God makes no mistakes. His way is best. Take my life and make a vessel purified. God makes no mistakes. His way is best. Maraming salamat, Jubel. Tunay na ang paraan ng ating Panginoon ay perfect, sakdal, sapagkat ang ating Diyos ay sakdal. Kaibigan, sa pagkakataong ito ay nais kitang makasama sa ating pananalangin. Saan ka man naroon, tayo po ay manalangin. Dakila naming Diyos, sa pag-aaral namin ito, hinihiling namin sa iyo na dagdagan mo ang aming pananampalataya sa iyong mga pangako. At itanim mo sa aming mga kaisipan at puso ang mahabang pasensya sa paghintay para sa sagot mo sa aming mga dalangin na hindi pa namin natatanggap ngayon. Tulungan mo kami, Panginoon, na makita ang iyong kasagutan, bagamat ito ay hindi kasang-ayon sa aming mga kahilingan. Ama, kung ito po ang mabuti para sa amin, tulungan kami na ito po ay tanggapin. Napakasayang malaman, Panginoon, na ang iyong panahon ay perpekto at ang iyong mga pangako ay tapat at totoo. Ngayon, dakila naming Diyos, ang ilan po sa aming mga tagapakinig, ang aming mga kaibigang sumusubaybay, ay may mga pasanin po para sa kagalingan ng kanilang mga mahal sa buhay. Unang sarili nilang kalusugan, kayo po ang mangusap sa kanila, kayo ang dumalaw sa kanila, Panginoon, at hipuin ang mga katawang itong may karamdaman, at kung maaari, sila po ay inyong pagalingin. Sapagkat hindi nyo po ninais kailanman na ang inyong bayan, ang inyong mga anak ay nahihirapan. Inyo rin pong pagpalain ang aming mga kaibigan na maghahanap o naghahanap ng kanila pong pagkakakitaan at pangtustos sa kanila pong pangangailangan. Pagpalain niyo po sila sa araw na ito at ipagkaloob sa kanila ang mga pangangailangan ito. Maraming salamat, dakilang Ama, na inyo pong diringgin ang aming panalangin sang-ayon sa inyong mabuting kalooban. Sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Muli, kaibigan, ako po ay nagpapasalamat na ikaw ay maagang gumising ngayon at sumubaybay dito sa ating palatuntunan. Nakasama kita dito sa ating himpilan 89.1 FM at dito sa ating programang Rise and Reflect. At para po sa iyong patuloy na pag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos, kung saan ka man naroroon sa inyong sariling tahanan, mapapasa inyo po ang Bible Study Guide na ito kung ikaw ay magte-text or ipapadala mo sa comment section ang iyong kompletong pangalan at address. Ano po? Kasama ng iyong contact numbers. Ang atin pong mga numero, 0917-1742-777. 0917-1742-777 at sa 0918-9447-891. 0918-9447-891.
At para naman po sa inyo na nakatutok sa atin pong social media, isulat lang po ninyo dyan sa comment section ang inyong kompletong pangalan at address kasama ng inyong contact numbers para sa mas mabilis na pagpapadala ng atin pong Bible Study Guide sa inyong mga tahanan. Kaibigan, sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan. Ako ang iyong kaibigan, Narcaranza, nagsasabing, kung ang salita ng Diyos ang iyong gabay, ang landas mo ay hindi masisinsay. Pagpalain ka ng ating Panginoon. As morning light begins to shine, I seek your word and make it mine. In quiet moments, faith is born. With every breaking of the dawn, rise and reflect on promises true. With every dawn, I'm renewed by you, guided by grace, strengthened by love. Your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you, guided by grace, strengthened by love. Your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you, guided by grace, strengthened by love. Your light leads me from above. Rise and reflect on promises true.